Willa, wag mo na akong hawakan. It's over. Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Ang boses ni Rafael ay hindi malakas. Ngunit ang bawat salita ay parang isang matalim na balisong na dahan-dahang bumaon sa dibdib ni Wilhelmina. Sa gitna ng maingay na tugtugan ng banda para sa fiesta ng Cavite, sa harap ng naglalakihang mga banderitas at amoy ng masasarap na putahe, tila tumigil ang mundo para sa kanya. Ang kamay niyang may hawak na isang kumpol ng sariwang bulaklak. Ang mga paboritong rosas ni Rafael na pinatubo niya sa loob ng 5 taon ay nagsimulang manginig. Nararamdaman ni Willa ang pag-akyat ng init sa kanyang mga mata. Isang hapdi na hindi kayang pawiin ng malamig na simoy ang gabi. Ang lalaking nasa harap niya, suot ang kanyang malinis at kagalang-galang na uniforme ng militar, ay hindi na ang Rafael na nangako sa kanya ng kasal bago ito umalis. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamba. Ngayon ay puno na ng pandidiri at pagkainip. Sa likod ni Rafael, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla, si Isabela, na may nakakalokong ngiti sa mga labi habang nakakapit sa braso ng kanyang mapapangasawa. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang sumigaw ng, bakit? Saan siya nagkulang? 5 taon niyang inalagaan ang mansyon ng mga Velasco. 5 taon niyang tiniis ang lahat ng hirap. Ang pagod sa pagpapatakbo ng negosyo nila habang wala si Rafael. At ang lahat ng pang-aalipusta ng kanyang biyenan. Ganito na lang ba ang halaga ng lahat ng kanyang sakripisyo? Parang isang lumang kagamitan na itatapon na lamang matapos mapakinabangan. Rafael, ano bang sinasabi mo? Nandito ang buong barangay. Naghanda kami para sa pagsalubong sa iyo. Pilit na pinatatag ni Willa ang kanyang boses. Kahit na ang totoo ay gusto na niyang gumuho sa kinatatayuan. Bago pa makasagot si Rafael, ay humakbang pasulong si Doña Salvacion Velasco. Ang matanda ay may hawak na isang makapal na sobre. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na puot at panlulumo. Sa isang iglap, tila nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng malawak na bakuran. Huwag mo nang ituloy ang pag-arte mo, Wilhelmina. Sigaw ni Doña Salvacion na sadyang ipinarinig sa lahat ng mga bisita. Akala mo ba ay hindi namin malalaman? Habang ang anak ko ay nagbubuwis ng buhay sa malayo, ikaw naman ay nagpapakasasa sa pera ng aming pamilya at nakikipagtalik sa kung sino-sinong lalaki. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid, maliban sa tunog ng shutter ng mga cellphone na nagsimulang kumuha ng video. Nakita ni Willa si Aling Nena, ang pinaka-tsismosa sa kanilang nayon. Naabot langit ang ngiti habang nakatutok ang kamera sa kanyang mukha. Naramdaman ni Willa ang pagtulo ng isang butil ng luha na hindi na niya napigilan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng kawalang katarungan. Mama, alam ninyong hindi totoo yan. Ako ang nagligtas sa kumpanya ninyo. Ako ang nagbayad sa mga utang ni Rafael. Sinungaling, putol ni Doña Salvacion habang ibinabato ang mga larawan sa sahig. Ang mga larawang iyon ay madilim at malabo. Ngunit sapat na para magmukhang may kasama siyang ibang lalaki sa isang hotel. Alam ni Willa na edited ang mga iyon. Ngunit sa mata ng mga taong mahilig sa drama, iyon na ang katotohanan. Lumapit si Rafael kay Isabela at inakbayan ito sa harap ni Willa. Si Isabela ang tunay na nag-alaga sa akin noong nandoon ako sa kampo. Siya ang disente, Willa. Hindi gaya mo na ang ganda lang ang ipinagmamalaki pero bulok ang kalooban. Ayaw na kitang makita rito sa mansyon ko. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security. Tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao ang bawat salitang pinitawan ni Rafael. Ang mga bulaklak na hawak ni Willa ay
tuluyan ng nalaglag sa putikan. Nayapakan ng mga taong nagsisiksikan para makapanood ng libreng palabas. Tiningnan niya ang paligid. Ang mga taong dati ay tinutulungan niya. Ang mga empleyadong pinasasahod niya, lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may panghuhusga at panguuyam. Tumalikod si Willa. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang puso ay durog na durog. Habang naglalakad siya palabas ng malaking tarangkahan ng mga Velasco, narinig niya ang malakas na hiyawan at tawanan sa loob. Nagsimula ng muli ang tugtugan ng banda. Ang selebrasyon para sa bayaning nagbalik ay nagpapatuloy. Habang ang babaeng nagbuwis ng 5 taon para sa kanila ay itinapon sa dilim. Huminto si Willa sa tapat ng lumang kalsada. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, nakikisabay sa kanyang tahimik na pag-iyak. Sa gitna ng dilim, tanging ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang ang naririnig niya sa basang semento. Hindi pa ito ang huli. Ngunit sa gabing ito, hinayaan muna niyang lamunin siya ng sakit, habang ang bawat patak ng ulan ay tila naguhugas sa kanyang dating pagkatao. Sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tabi niya. Ang bintana ay bumaba, at isang pares ng mga matang puno ng misteryo ang tumingin sa kanya. Huwag mong kalimutan, Wilhelmina, na ang hininga ng tatay mo ay utang mo sa amin. Kung wala ang pamilya Velasco, matagal nang nabaon sa limot at kahihiyan ang pangalan ng mga Almonte. Ang boses ni Doña Salvacion ay malambot. Halos isang bulong. Ngunit ang bawat salita ay parang isang kadenang bakal na humihigpit sa leeg ni Willa. Sa loob ng marangyang silid-aklata ng mansyon, kung saan ang amoy ng lumang papel at mamahaling pabango ay naghahalo, parang nauubusan ng hangin ang dalaga. Basang-basa pa rin ang kanyang damit mula sa ulan sa labas. At ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa makapal na alpombra ay tila tunog ng pagtanda ng kanyang sariling puso. Tumingin si Willa sa matandang babaeng tinawag niyang Mama sa loob ng 5 taon. Nakaupo si Doña Salvacion sa kanyang upuang gawa sa nara. Tila isang reyna na nagbababa ng hatol sa isang alipin. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging ang malamig na determinasyon na protektahan ang kanyang anak na si Rafael, kahit na ang kapalit nito ay ang buhay at dangal ni Willa. Mama, alam ninyong tapat ako sa inyo. Alam ninyong ang bawat sentimo na pumasok sa kumpanyang ito ay bunga ng puyat at pagod ko. Ang panginginig ng boses ni Willa ay hindi na niya maitago. Inilabas niya ang kanyang palad na magaspang dahil sa trabaho. Isang katibayan ng kanyang pagsisikap para sa pamilyang hindi naman siya itinuring na kapamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Salvacion. Pagod? Huwag kang magpatawa, Wilhelmina. Binigyan ka namin ng bubong, binihisan ka namin, at pinayagan ka naming magdala ng apelidong Velasco, kahit na ang tatay mo ay namatay na may dalang mantsa sa kanyang uniforme. Iyon ang tinatawag na utang na loob. At ngayon, oras na para bayaran mo ang utang na iyon. Inilapag ng matanda ang isang pirasong papel sa mesa. Isang admission of guilt. Nakasaad doon na inaamin ni Willa ang lahat ng akusasyon. Ang pagnanakaw ng pondo ng fiesta at ang pagkakaroon ng bawal na relasyon. Pirmahan mo ito. Utos ni Salvacion. Pirmahan mo ito at hahayaan kitang makaalis ng Cavite ng buhay. Kapalit nito, ang lahat ng kasalanan ni Rafael tungkol sa mga maling transaksyon ay mapupunta sa iyo. Isang maliit na sakripisyo para sa pamilyang nagligtas sa iyo mula sa putikan, hindi ba?
Naramdaman ni Willa ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Parang may nakabara doon na hindi niya mailabas. Naalala niya ang kanyang ama, ang yumaong Dayta Almonte. Naalala niya ang mga huling salita nito bago pumanaw. Anak, huwag mong hahayaang mantsahan ng kahit sino ang ating pangalan. Hindi ko pipirmahan iyan. Matapang na sagot ni Willa, kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Mamatay man ako sa gutom o sa kahihiyan, hindi ko aaminin ang mga kasalanang hindi ko ginawa. At hinding-hindi ko dudungisan ang alaala ng tatay ko para lang pagtakpan ang kaduwagan ni Rafael. Tumayo si Doña Salvacion. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Humakbang siya palapit kay Willa at tinitigan ito ng mata sa mata. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling na handang tumupok sa lahat ng madaanan. Ang tapang mo na ngayon, Wilhelmina. Nakakalimutan mo yata kung sino ang kinakalaban mo. Ang boses ng matanda ay naging mas matalim pa kaysa sa kutsilyo. Akala mo ba ay natapos na ang lahat nang palayasin ka rito? Nagkakamali ka. Isang tawag ko lang sa mga kakilala ko sa kampo. At sisiguraduhin kong ang lahat ng parangal na natanggap ng tatay mo ay babawiin. Sisiguraduhin kong pati ang bangkay ng tatay mo ay huhukayin at itatapon sa kung saan dahil sa kahihiyang idudulot ko sa pangalan ninyo. Napatigil ang paghinga ni Willa. Ang pagbabanta sa kanyang ama, sa isang taong wala na at hindi na kayang ipagtanggol ang sarili, ay ang pinakamasakit na bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Ang kapangyarihan ni Doña Salvacion ay abot hanggang sa libingan. At alam ni Willa na hindi ito nagbibiro. Tumingala si Willa, pilit na hinahanap ang huling piraso ng kanyang lakas sa gitna ng pagkawasak ng kanyang mundo. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Gawin ninyo ang gusto ninyo, Doña Salvacion. Ang boses ni Willa ay naging mahina, ngunit puno ng pait. Maaari ninyong sirain ang aking kasalukuyan. Maaari ninyong dungisan ang aking nakaraan. Pero hindi ninyo kailanman makukuha ang aking kaluluwa. Humarap ang matanda sa bintana. Tila hindi na tinag sa sinabi ni Willa. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal ng pride mo kapag wala ka ng makain at ang buong Cavite ay dinuduraan ang pangalan mo. Umalis ka na bago ko maisipan na ipakaladkad ka sa mga gwardya. Sa paglabas ni Willa sa silid, muli niyang narinig ang malakas na pagbagsak ng pinto sa kanyang likuran, isang tunog na nagmarka sa katapusan ng kanyang 5 taong pagtitiis. Ngunit bago siya makarating sa dulo ng pasilyo, isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa madilim na sulok. Willa, sandali. Ang bawat hakbang ni Willa sa maputik na daan ay tila isang paghatak sa mabigat na kadena ng kanyang kapalaran. Wala na ang marangyang mansyon. Wala na ang mga silid na puno ng mamahaling gamit. At wala na rin ang pamilyang inakala niyang kanlungan niya. Ang tanging natitira sa kanya ay ang basang damit na nakadikit sa kanyang nanginginig na katawan at ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga alaala ng kanyang ama. Sa dulo ng isang madilim na eskinita, malayo sa mga kumukutitap na ilaw ng fiesta, matatagpuan ang isang maliit na dampa na gawa sa kawayan at nipa. Ito ang tirahan ni Lolo Efren, ang dating hardinero ng mga Almonte na nanatiling tapat sa kanyang ama hanggang sa huling.
Sandali. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na gasera, huminto si Willa. Senyorita Willa, Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Ang nag-aalalang boses ni Lolo Efren ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Hindi na nakasagot ang dalaga. Tanging ang pagikbi na kanina pa niya pinipigilan ang lumabas sa kanyang mga labi. Bago pa man siya makapasok sa loob, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng dampa. Bumaba ang isang babaeng maayos ang pananamit, may dalang payong, at may mukhang kakikitaan ng talino at autoridad. Lumapit ito kay Willa nang walang pag-aalinlangan. I'm Leona Mabini. Isa akong abogado. Panimula ng babae. Ang kanyang boses ay kalmado, malayo sa galit na boses ni na Rafael at Doña Salvacion. Sinundan kita mula sa mansyon. I saw everything that happened, Willa. And I want to help you. Tiningnan ni Willa ang estranghero ng may pag-aalinlangan. Sa mundong ito na puno ng pagtataksil, paano niya malalaman kung sino ang tunay na kaibigan? Bakit? Bakit mo ako tutulungan? Wala na akong pera. Wala na akong pangalan. Ngumiti ng bahagya si Leona. Isang ngiting tila may itinatagong malalim na kahulugan. Hindi lahat ng laban ay tungkol sa pera, Willa. Minsan, mas mahalaga ang hustisya. I have my reasons, and for now, let's just say na pareho tayo ng kinakalaban. Hinakay ni Lolo Efren si Willa sa loob ng dampa. Doon sa maliit na hapagkainan na gawa sa kawayan. Inihain ng matanda ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng malunggay na may kasamang luya. Ang usok na lumalabas mula sa mangkok ay tila may dalang himala. Sa unang higop ni Willa, naramdaman niya ang init na dumadaloy sa kanyang nanunuyong lalamunan hanggang sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na naramdaman niyang hindi siya kailangang magpanggap. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa harap ng sabaw na inihanda ng may tunay na pagmamahal, tuluyan ng bumigay si Willa. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, at ang lahat ng pagod. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naglalabas ng lason na matagal nang nanahan sa kanyang sistema dahil sa pagtitiis sa mga Velasco. Pinanood lamang siya ni Leona at Lolo Efren. Hinahayaang ang gabi ang maging saksi sa kanyang pagkadurog. Bago ang muling pagbuo, marami akong alam tungkol sa mga Velasco, Willa. Seryosong sabi ni Leona habang pinagmamasdan ang dalaga. Alam ko kung paano sila maglaro. Ang kailangan mo lang ay ang lakas para lumaban pabalik. Are you ready to take back your dignity? Napatitig si Willa kay Leona. May kung anong pamilyar sa paraan ng pagkilos ng abogado, sa paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa mansyon, na tila ba kabisado niya ang bawat sulok nito. Ngunit bago pa man makapagtanong si Willa, narinig nila ang mahinang kaluskos sa ilalim ng pinto. Isang puting sobre ang dahan-dahang isinilid sa ilalim ng tarangkahan ng dampa. Mabilis itong kinuha ni Lolo Efren at iniabot kay Willa. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ay may isang listahan. Isang listahan ng mga nakatagong bank accounts sa labas ng bansa na nakapangalan kay Rafael Velasco at isang hindi kilalang kumpanya. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang maikling nota sa dulo. Huwag kang titigil hanggat hindi sila nagbabayad. Nanginginig ang mga kamay ni Willa habang hawak ang papel. Ito ang susi na magpapabagsak sa kaharian ng mga Velasco. Ngunit ito rin ang maglalagay sa kanyang buhay sa mas malaking panganib.
Akala ko ba ay wala ka ng mukhang ipapakita sa Cavite matapos ang kahihiyang ginawa mo, Wilhelmina? Bakit nandito ka pa sa bayan, namimili ng mumurahing delata na tila ba isang hampas lupa? Ang matinis at puno ng pang-uuyam na boses ni Isabela ay bumasag sa katahimikan ng aisle ng supermarket. Tumigil ang pag-ikot ng mga gulong ng cart ni Willa na lumilikha ng isang magaspang na tunog sa makintab na sahig. Hindi lumingon si Willa. Alam niya ang amoy ng pabangong iyon. Isang mamahaling banyaga na tila pilit na nagtatakip sa mabahong ugali ng nagsusuot nito. Dahan-dahang humarap si Willa. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng mga freezer sa paligid. Si Isabela ay nakatayo doon. Suot ang isang hapit na bestidong sutla na tila pilit na ipinapakita ang kanyang tiyan. Ang kanyang isang kamay ay nakaarteng nakahawak sa kanyang puson. Isang kilos na tila ipinapaalala sa buong mundo ang biyayang dinadala niya. Namimili lang ako ng kailangan ko, Isabela. Wala akong panahon para sa mga walang kwentang usapan. Mahinahon, ngunit matigas na sagot ni Willa. Gusto niyang maging matatag. Kahit na sa loob niya ay parang may mga kuko na kumakalmot sa kanyang sikmura sa tuwing nakikita ang babaeng umagaw sa kanyang buhay. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Isabela. Isang tunog na kasing talas ng basag na kristal. Walang kwenta. Oh, honey, ang buhay mo ang wala ng kwenta. Tumingin ka sa sarili mo. Mula sa pagiging reyna ng mansyon, ngayon ay nagtitiyaga ka na lang sa mga barya-baryang natitira sa iyo. You should have just signed those papers, Willa. Sana ay may pera ka pang pambili ng disenteng sabon. Lumapit si Isabela kay Willa. Ang bango ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa dalaga. You see, Rafael deserves someone who can give him a family. Someone who fits his status. You were just a temporary maid with a title. A military brat who didn't know how to please her husband. Kaya huwag kang magtaka kung bakit sa akin siya bumagsak. I'm giving him what you could never give. A future. Ngunit sa gitna ng mga masasakit na salita ni Isabela, ang pansin ni Willa ay naagaw ng isang bagay na kumikislap sa balikat ng babae. Doon, malapit sa kanyang leeg, ay nakatusok ang isang gintong brosas. Isang antigong alahas na may disenyong gumamela at maliliit na diamante. Tumigil ang pintig ng puso ni Willa. Iyon ang brosas ng kanyang yumaong ina, ang huling alaala na itinago ng kanyang ama para sa kanya. Nasaan ang brosas na iyan, Isabela? Bakit nasa iyo ang alahas ng nanay ko? Ang boses ni Willa ay naging isang mapanganib na bulong. Nagkunwari si Isabela na nagulat at hinawakan ang alahas. Oh, ito ba? Bigay ito ni Rafael sa akin kagabi. Sabi niya, wala na raw itong halaga dahil galing ito sa isang pamilyang puno ng kahihiyan. Bagay daw ito sa akin dahil ako ang bagong prinsesa ng mga Velasco. Why? Do you want it back? Bakit hindi ka lumuhod at baka maisipan kong ibigay ito sa iyo? Ang galit na matagal ng kinikimkim ni Willa ay tila sumabog na parang bulkang kumukulo. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Hindi siya makakapayag na pati ang huling dangal ng kanyang ina ay yurakan ng babaeng ito. Ibalik mo sa akin iyan. Utos ni Willa. Ang kanyang mga daliri ay nakakuyom ng mahigpit. Isang mapanlinlang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Sa isang iglap, bago pa man mahawakan ni Willa ang kanyang braso, biglang itinulak ni Isabela ang sarili pabalik. Itinapon niya ang kanyang hawak na basket
na lumikha ng isang malakas na tunog ng mga nabasag na bote sa sahig. Ah, ang baby ko. Willa, huwag. Huwag mo kaming saktan. Sigaw ni Isabela sa isang boses na puno ng huwad na takot. Sapat na para marinig ng lahat ng tao sa supermarket. Bumagsak si Isabela sa sahig. Hawak-hawak ang kanyang tiyan at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan patungo sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at galit habang nakatingin kay Willa na tila ba isang kriminal. Diyos ko, sinaktan niya ang buntis. Sigaw ng isang babae sa malayo. Napatulala si Willa. Ang kanyang mga kamay ay nasa hangin pa rin. Tiningnan niya si Isabela na sa kabila ng kanyang mga luha ay nagawa pang kumindat sa kanya ng palihim. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa likod ni Willa. Sa loob ng ilang segundo, ang buong mundo ay muling bumaliktad laban sa kanya. Ang bawat pintig ng puso ni Willa ay tila isang babala habang mabilis siyang naglalakad pabalik sa dampa ni Lolo Efren. Ang mga bulong ng mga tao sa supermarket ay tila mga aninong sumusunod sa kanya. Bumubulong ng mga salitang salbahe at mamatay tao. Ngunit sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay, may isang bagay na nanatiling malinaw sa kanyang isipan. Ang kislap ng gintong brosas ng kanyang ina sa balikat ni Isabela. Hindi lamang ito basta alahas, ito ang simbolo ng lahat ng ninakaw sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi na siya papayag na manatiling biktima. Pagpasok niya sa dampa, bumungad sa kanya si Leona na seryosong nakatitig sa mga dokumentong nakakalat sa maliit na hapagkainan. Ang liwanag ng gasera ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na gawa sa sawali. Tumingala ang abogado at agad na napansin ang namumutlang mukha ni Willa at ang dumi sa kanyang laylayan. What happened, Willa? Nakita mo ba sila? Ang tanong ni Leona, ang boses ay puno ng pag-aalala habang mabilis na lumalapit para alalayan ang dalaga. Hindi agad nakapagsalita si Willa. Inabot niya ang baso ng tubig na ibinigay ni Leona at ininom ito ng mabilis. Dinalinhayan ako ni Isabela. Gumawa siya ng eksena sa supermarket. Pinalabas niyang sinaktan ko siya at ang dinadala niya. At Leona, suot niya ang brosas ni Mama. Ang huling alaala na iniwan sa akin ni Papa. Napansin ni Willa ang bahagyang pagpikit ng mga mata ni Leona. Tila may isang matalim na emosyong dumaan sa mukha nito bago muling bumalik sa pagiging kalmado. Huwag kang mag-alala, Willa. Hayaan mo silang magsaya sa ngayon. Ang bawat tawa nila ay katumbas ng isang pako sa kanilang sariling kabaong. Look at this. Ipinakita ni Leona ang mga dokumento. I checked the bank accounts na natanggap mo. It's worse than we thought. Ang pondo ng fiesta na sinasabi nilang ninakaw mo ay hindi nawala. Inilipat ito sa isang shell company na ang may-ari ay si Rafael. Pero ang lahat ng pirma ay pinapalabas na sa iyo. This is money laundering, Willa. Ginagamit nila ang pangalan mo para linisin ang maruming pera mula sa mga ilegal na kontrata sa militar. Naramdaman ni Willa ang malamig na kilabot sa kanyang kalamnan. Hindi lamang siya basta ipinagpalit. Ginawa siyang panangga para sa mga krimen na maaring magpakulong sa kanya habang buhay. Sa gitna ng galit, nakaramdam din siya ng isang kakaibang koneksyon kay Leona. Ang paraan ng paghawak ng abogado sa mga papel, ang pait sa boses nito kapag binabanggit ang pangalang Velasco.
Ito ay hindi lamang trabaho. Bakit mo ito ginagawa, Leona? Mahinang tanong ni Willa habang pinagmamasdan ang kaibigan. Bakit mo itinataya ang karir mo para sa isang taong tulad ko na wala namang maibabayad sa iyo? Tumigil si Leona sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Willa at pinunasan ang dumi ng putik mula sa supermarket gamit ang kanyang sariling panyo. Ang dampi ng kanyang kamay ay tila isang pangako ng kapatiran. Dahil alam ko ang pakiramdam ng itapon, Willa. Alam ko ang pakiramdam ng ituring na basura ng mga taong akala mo ay pamilya mo. Ang mga Velasco. Akala nila ay sila ang may-ari ng tadhana ng lahat ng tao sa Cavite. Panahon na para malaman nilang ang mga sugatang tulad natin ang pinakamapanganib na kalaban. Isang saglit ng katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawang babae. Isang pagkakaunawaan na higit pa sa mga salita. Pinagsaluhan nila ang isang simpleng hapunan ng tuyo at kanin. Ngunit para kay Willa, iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa loob ng 5 taon dahil wala itong kasamang pangungutya at panunumbat. Nang matapos silang kumain, nagligpit si Leona ng kanyang mga gamit. Sa kanyang pagmamadali, aksidenteng nahulog ang kanyang bag mula sa upuan na nagsanhi ng pagkalat ng ilang gamit nito sa sahig. Yumuko si Willa para tumulong sa pagpupulot. Doon, sa ilalim ng isang makapal na folder, nakita ni Willa ang isang luma at kupas na litrato. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sa litrato, makikita ang isang mas batang Doña Salvacion Velasco. Nakasuot ng puting bestida at may kargang isang bagong silang na sanggol. Ang tingin ni Doña Salvacion sa sanggol ay hindi puno ng pagmamahal, kundi ng isang kakaibang takot at pandidiri. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa paghinga ni Willa ay ang nakasulat sa likod ng litrato. Isang petsa at isang pangalan na nakasulat sa madiin na tinta. Ang aking lihim na dusa, 1,995. Napatingin si Willa kay Leona, na ngayon ay nakatayo na at tila napatigil din nang makita ang hawak ng dalaga. Ang mga mata ni Leona na dati ay puno ng tapang, ngayon ay kakikitaan ng isang matinding takot. Willa, ibalik mo sa akin ang larawang iyan. Hindi iyan para sa iyong mga mata. Ang boses ni Leona ay hindi na ang malumanay na boses ng isang kaibigan. Ito ay naging malamig, matigas, at puno ng isang awtoridad na tila ba nagmumula sa isang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang kinuha ni Leona ang litrato mula sa nanginginig na kamay ni Willa. Sa sandaling nagdampi ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Willa ang isang kakaibang panginginig. Isang babala na ang lupang kinatatayuan niya ay muli ng guguho. Kinabukasan, sa gitna ng matinding ulan, nagpasya si Willa na ibigay ang lahat ng kanyang tiwala kay Leona para dalhin ang mga orihinal na ebidensya sa korte. Ito na ang huling bala natin, Leona. Kapag naisumite ito, wala nang kawala sina Rafael. Bulong ni Willa habang iniabot ang makapal na folder. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang sasakyan ni Leona na papalayo sa putikan, may isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi mapakali si Willa. Dahil sa kutob, sumakay siya sa isang lumang tricycle at sinundan ang rutang tinahak ni Leona. Ngunit sa halip na tumuloy sa Kapitolyo, huminto ang sasakyan ng abogado sa isang madilim at liblib na eskinita sa likod ng lumang simbahan. Ang paboritong tagpuan ng mga Velasco kapag ayaw nilang makita ng publiko. Mula sa malayo, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, nanliit ang mga mata ni Willa. Nakita niya ang pagbaba ni Leona.
Ilang sandali pa, isang marangyang itim na kotse ang dumating. Bumaba mula roon si Doña Salvacion, nakasuot ng itim na belo. Tila isang reyna ng kadiliman. Ang puso ni Willa ay tila tumigil sa pagpintig nang makita niya ang sunod na nangyari. Iniabot ni Leona ang folder ng mga ebidensya, ang tanging pag-asa ni Willa kay Doña Salvacion. At ang mas masakit, nakita ni Willa ang paghaplos ng matanda sa pisngi ni Leona, isang haplos na puno ng pagmamay-ari. Bakit? Bakit mo ito nagawa, Leona? Ang sigaw ni Willa habang lumalabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang boses ay napaos sa tindi ng sakit. Lumingon si Leona. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na pagod. Dahil siya ang aking ina, Willa. Ako ang lihim na dusa na nakasulat sa likod ng larawang iyon. Ako ang anak sa labas na itinago niya para hindi madungisan ang pangalang Velasco. Sa loob ng 20 taon, naghintay ako ng isang pagkakataon na kilalanin niya ako. At ang pagkakataong iyon ay ikaw, isang mapait na tawa ang kumawala kay Doña Salvacion. Akala mo ba ay totoong may tutulong sa iyo, Wilhelmina? Sa mundong ito, dugo pa rin ang nangingibabaw. Ibinigay sa akin ni Leona ang lahat ng ebidensya kapalit ng pagkilala ko sa kanya bilang isang tunay na Velasco. Ngayon, wala ka ng hawak na kahit ano. Naramdaman ni Willa ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat sakripisyo, ang bawat pag-asang binuo niya kasama si Leona ay isa lamang palang malaking bitag. Habang papalayo ang dalawa, naiwan si Willa sa gitna ng ulan, mag-isa at wasak, ngunit hindi doon natapos ang bangungot. Nang bumalik si Willa sa dampa ni Lolo Efren, natagpuan niya ang matanda na nakaupo sa labas, luhaan at sugatan. Ang dampa ay hinalughog at sinalanta. Sa di kalayuan, narinig niya ang matinis na tunog ng sirena ng mga pulis na papalapit sa kanila. Mabilis na binuksan ni Lolo Efren ang isang maliit na transistor radio. Ang balita ay tila isang huling hatol sa kanyang pagkatao. Isang malaking anomalya ang natuklasan sa pondo ng militar sa Cavite. Ang pangunahing suspek, si Wilhelmina Almonte, ay kasalukuyan ng pinaghahanap ng batas. Kasabay nito, ang karangalan ng yumaong Dayta Almonte ay binawi ng hukbong sandatahan dahil sa pagkakasangkot ng kanyang anak sa krimen. Napatitig si Willa sa kanyang mga kamay. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang kaibigan. At ngayon, pati ang pangalan ng kanyang ama ay kinaladkad na rin sa putikan. Siya ay isa ng wanted na kriminal sa sarili niyang bayan. Ang ulan ay lalong lumakas. Tila sinusubukang ibaon ang huling hininga ng kanyang dangal. Sa gitna ng dilim, habang papalapit ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis, isang tanong lamang ang paulit-ulit na dumadaloy sa kanyang isipan. Ganito na lang ba talaga ang katapusan ng lahat? Patay na ang aking ama. Pero bakit parang ngayon ko palang nararamdaman ang tunay niyang pagpanaw? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaaling-aungaw sa isipan ni Willa habang nakakuyom siya sa ilalim ng mga lumang sako sa sulok ng dampa ni Lolo Efren. Sa labas, ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay sumisilip sa mga siwang ng dingding na kawayan. Tila mga matang naghahanap ng biktima. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay kasing lakas ng tunog ng kulog sa kalangitan. Mabilis, magulo at puno ng takot. Ngunit sa gitna ng takot na iyon, may isang higit na masakit na damdamin, ang pagkapira-piraso ng kanyang dangal. Nabalik lamang ang diwa ni Willa
nang marinig niya ang paos na boses ni Lolo Efren na nakikipag-usap sa mga autoridad sa labas. Wala ho rito ang senyorita. Umalis na ho siya kagabi pa. Ang pagsisinungaling ng matanda para sa kanya ay tila isang kutsilyong humihiwa sa konsensya ni Willa. Nang tuluyang lumayo ang tunog ng mga makina ng sasakyan, dahan-dahang lumabas si Willa mula sa kanyang pinagtataguan. Lolo Efren, bakit ninyo pa ako tinutulungan? Wala na akong silbi. Isang kriminal na ang turing sa akin ng lahat. Ang boses ni Willa ay halos isang bulong na lamang, puno ng matinding pagkadurog. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit siya sa gitna ng dampa at dahan-dahang inurong ang isang lumang aparador na gawa sa kahoy. Doon, sa ilalim ng mga sahig na kawayan, may isang nakatagong vault na yari sa bakal. Kinalawang na ito, ngunit mukhang matibay pa rin. Ito ay iniwan ng iyong ama sa akin bago siya pumanaw. Panimula ni Lolo Efren habang nanginginig ang mga kamay na binubuksan ang vault. Sabi niya, ibigay ko lang daw ito sa iyo kapag naramdaman mo nang ang buong mundo ay tinalikuran ka na. Dahil dito, nakatago ang katotohanang matagal nang ibinaon ng mga Velasco. Nang magbukas ang vault, isang amoy ng lumang papel at langis ng baril ang lumabas. Sa loob ay may isang makapal na talaarawan at isang liham na may selyo ng militar. Dahan-dahang binasa ni Willa ang sulat ng kanyang ama. Sa bawat salita, tila naririnig niya ang baritono at kagalang-galang na boses ng kanyang tatay na tila ba nasa tabi lang niya ito. Willa, aking anak. Kung binabasa mo ito, marahil ay hindi tinupad ng mga Velasco ang kanilang pangako. Noong panahon ng digmaan, hindi ako iniligtas ni Don Velasco. Ang totoo, ako ang sumalo sa kasalanan ng kanyang ama upang hindi mabuwag ang ating unit. Ang utang na loob na palagi nilang isinusumbat sa atin ay isang malaking kasinungalingan. Sila ang may utang sa atin, Willa. Sila ang may utang na hindi mababayaran ng kahit anong salapi. Napatigil ang paghinga ni Willa. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang lahat ng pang-aalipusta na tinanggap niya dahil sa akalang may utang silang dapat bayaran, ay isa lamang palang malaking panlilinlang. Ang mga Velasco ay mga magnanakaw hindi lamang ng pera, kundi ng katotohanan. Isang matinding galit ang unti-unting pumalit sa kanyang kawalan ng pag-asa. Hindi ito ang galit na gustong manakit, kundi ang galit na nagnanais ng katarungan. Tumayo si Willa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngayon ay kakikitaan ng isang matalim na determinasyon. Tumingin siya sa isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng bugbog ng tadhana. Mahaba ang buhok na gulo-gulo at may mukhang puno ng pait. Kinuha ni Willa ang isang gunting na kalawangin mula sa ibabaw ng mesa. Sa bawat paggupit niya sa kanyang mahabang buhok, tila pinuputol din niya ang bawat hibla ng kanyang lumang pagkatao. Ang wilang hanyin, ang wilang biktima, at ang wilang takot. Ang mga hibla ng buhok na bumabagsak sa sahig ay tila mga anino ng kanyang 5 taong pagdurusa na unti-unti nang naglalaho. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay maikli na, kasing ikli ng buhok ng isang sundalo na handa nang sumabak sa huling labanan. Tumingin siya kay Lolo Efren, na ngayon ay nakangiti ng may pagmamalaki. Tapos na ang panahon ng pagtatago, Lolo. Ang boses ni Willa ay wala ng panginginig. Ito ay naging kasing lamig at kasing talas ng asero. Kung gusto nila ng giyera,
Ibibigay ko sa kanila ang isang laban na hinding-hindi nila malilimutan. Dahan-dahan niyang isinuot ang lumang jacket ng kanyang ama na may sagisag ng mga almonte. Habang ang unang sinag ng araw ay sumisilip sa silangan ng Cavite, lumabas si Willa mula sa dampa. Hindi na siya tumatakbo. Sa pagkakataong ito, siya na ang magiging mangangaso. Ang katarungan ay hindi dumarating sa mga taong naghihintay lang sa dilim. Ito ay kinukuha ng mga taong marunong mag-ipon ng lakas mula sa kanilang mga sugat. Ang kaisipang ito ang naging gabay ni Willa habang tinatahak niya ang mga liblib na bahagi ng Cavite na hindi naabot ng mararangyang ilaw ng mga Velasco. Sa ilalim ng kanyang maikling buhok at suot ang lumang jacket ng kanyang ama, hindi na siya ang senyorita na madaling paiyakin. Ngayon, siya ay isang anino na naghahanap ng kapwa anino. Ang unang pinuntahan ni Willa ay ang munting tahanan ni Mang Segundo, isang retiradong sundalo na dating tauhan ng kanyang ama. Natagpuan niya ang matanda na naglilinis ng kanyang mga medalyang kinalawang na sa loob ng isang maliit na kwarto. Nang makita ni Mang Segundo si Willa, hindi ito nagtanong tungkol sa mga balita sa radyo. Tumayo ito ng tuwid at sumaludo, isang kilos ng paggalang na matagal nang hindi nararamdaman ni Willa. Narinig ko ang lahat, anak ng Dayta. Ang paos na boses ni Mang Segundo ay puno ng katapatan. Alam namin ang totoo. Hindi kailanman magiging magnanakaw ang dugo ng isang almonte. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. At ang mga natitirang tauhan ng iyong ama ay nakahandang tumayo sa likod mo. Hindi lang si Mang Segundo ang pinuntahan ni Willa. Pinuntahan din niya ang mga dating empleyado ng kumpanya na tinanggal ni Rafael dahil sa pagtanggi nilang makibahagi sa pandaraya. Sa bawat pinto na kanyang kinakatok, nakakahanap siya ng mga piraso ng katotohanan, mga resibo, mga lihim na usapan, at mga dokumentong itinago ng mga maliliit na tao dahil sa takot. Unti-unti, ang kanyang silent army ay nabubuo. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang bagong pagkatao ay dumating sa gitna ng isang malakas na buhos ng ulan. Habang pabalik si Willa sa dampa ni Lolo Efren, isang figura ang nakita niyang nakasalubsob sa putikan sa tapat ng kanilang tarangkahan. Si Leona, ang dating matapang at maayos na abogado, ay mukhang basang sisiw. Pasa-pasa ang kanyang mukha, punit-punit ang kanyang damit, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait. Nang makita niya si Willa, hindi siya nakapagsalita. Tanging ang panginginig ng kanyang mga labi ang makikita. Willa, itapon mo na ako kung gusto mo. Ang boses ni Leona ay halos lunod na sa tunog ng ulan. Ginamit niya ako. Matapos kong ibigay sa kanya ang mga ebidensya mo, ipinahiya niya ako sa harap ng mga Velasco. Sabi niya, ang isang anak sa labas ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa kanilang mesa. Pinagtabuyan niya ako na parang asong may sakit. Naramdaman ni Willa ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito galit para kay Leona. Ito ay galit para kay Doña Salvacion, isang ina na nagawang itapon ang sariling dugo para sa pride. Tiningnan ni Willa ang nakakaawang kalagayan ni Leona. Alam niyang maaari niyang iwanan ang babaeng ito sa putikan bilang ganti sa kanyang pagtataksil. Ngunit naalala ni Willa ang turo ng kanyang ama. Ang tunay na lakas ay wala sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatawad at gamitin ang bawat kamalian para sa mas malaking layunin. Dahan-dahang lumapit si Willa at inilahad ang kanyang kamay kay Leona. Isang sandali ng katahimikan
Ang namayani, tanging ang tunog ng bawat patak ng ulan sa mga dahon ng saging ang naririnig. Hinawakan ni Leona ang kamay ni Willa at sa isang mahigpit na hatak, itinayo siya ng dalaga. Magpunas ka ng katawan sa loob. Ang boses ni Willa ay mahinahon ngunit puno ng awtoridad. Hindi kita pinapatawad dahil sa awa, Leona. Pinapatawad kita dahil kailangan nating tapusin ang sinimulan natin. Gamitin mo ang lahat ng alam mo tungkol sa kanila. This time, we do it right. Sa loob ng dampa, habang nagpapatuyo ng sarili, iniabot ni Leona ang isang maliit at basang sobre kay Willa. Ito ay isang eleganteng imbitasyon na may tatak ng ginto. Ang imbitasyon para sa engagement party nina Rafael at Isabela na gaganapin sa susunod na linggo sa pinakamalaking ballroom sa Cavite. Plano nilang gamitin ang gabing iyon para i-announce ang merger ng kumpanya at ang paglilinis sa pangalan ni Rafael gamit ang mga peking ebidensya laban sa iyo. Paliwanag ni Leona habang nanginginig pa rin. Hinawakan ni Willa ang imbitasyon. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinagmamasdan ang mga pangalan ni Rafael at Isabela na nakasulat sa magarbong tinta. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Imbitado pala ako, bulong ni Willa. Sayang naman kung hindi ako sisipot sa pinakaimportanteng gabi ng buhay nila. Ang ningning ng mga kristal na chandelier sa loob ng engrandeng ballroom ng Grand Cavite Hotel ay tila mga matang nangungutya sa dilim ng katotohanan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting bulaklak na ang bango ay halos nakakahilo. Tila pilit na nagtatakip sa amoy ng nabubulok na moralidad ng pamilya Velasco. Gabing ito, ang lahat ng makapangyarihang tao sa probinsya ay narito. Mga politiko, matataas na opisyal ng militar at ang mga kilalang pamilya upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni Rafael Velasco at Isabela Florencio. Sa loob ng holding room, tinitigan ni Doña Salvacion ang kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang isang ternong gawa sa pinakamahal na tela. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. This is it, Rafael. Wika niya sa kanyang anak. Nakasalukuyang inaayos ang kanyang uniforme. Pagkatapos ng gabing ito, ang lahat ng ebidensyang hawak ng babaeng iyon ay wala ng saysay. Ikaw ang lalabas na biktima. At ang kumpanya natin ang siyang muling mamamayagpag. Si Rafael, sa kabila ng kanyang kisig, ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa pinto. Mama, sigurado ba kayong hindi na manggugulo si Willa? Balita ko ay hindi pa rin siya nahuhuli ng mga pulis. Huwag kang matakot sa isang pusang gala, Rafael. Ang mapang-uyam na sagot ng matanda. Wala na siyang kuko. Pinutol na natin ang lahat ng koneksyon niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng hotel, sa madilim na pasilyo ng mga service elevator, isang figura na nakasuot ng itim na uniforme ng staff ang dahan-dahang naglalakad. Si Willa iyon. Ang kanyang mukha ay natatabunan ng isang face mask. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong takot. Sa kanyang tabi ay si Leona, na may hawak na isang maliit na tablet na konektado sa control room ng hotel. Handa na ang lahat, Willa, bulong ni Leona. Ang mga tauhan ng tatay mo ay nasa bawat exit. Ang bawat speaker at screen sa ballroom na ito ay kontrolado ko na. Ang kailangan na lang natin ay ang tamang tiempo. Tumigil si Willa sa tapat ng isang malaking bintana na nakaharap sa ballroom. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Isabela
na pumasok sa entablado. Suot ang isang bestidong puno ng mga diamante. Ang bawat hakbang ni Isabela ay tila isang insulto sa lahat ng hirap na pinagdaanan ni Willa. Nakita rin niya ang broses ng kanyang ina na nakatusok pa rin sa dibdib ni Isabela. Isang tropeo ng pagnanakaw. Naramdaman ni Willa ang hapdi sa kanyang puso. Ngunit agad niya itong pinalitan ng determinasyon. Naalala niya ang kanyang ama, ang bawat tiyuubin na nanalig sa kanya, at ang kanyang sariling dangal na matagal na nilang pilit na ibinabaon. Nagsimula ang programa. Ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Pinupuri ang kabayanihan ni Rafael at ang kadalisayan ng pag-ibig nina Rafael at Isabela. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan. Isang tunog na para kay Willa ay parang sampal ng kaplastikan. And now, for a special announcement from the man of the hour, Lieutenant Rafael Velasco. Ang hiyaw ng MC, tumayo si Rafael sa gitna ng entablado. May hawak na mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na kababaang loob. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa aming pagmamahalan ni Isabela. Ito rin ay para sa paglilinis ng aming dangal laban sa mga taong sumubok na sirain ang aming pamilya. Ngunit bago pa man matapos ni Rafael ang kanyang pangungusap, ang mga kamay ni Willa ay mabilis na humawak sa control panel na ibinigay ni Leona. Ngayon na, bulong ni Willa. Sa isang iglap, ang lahat ng mararangyang ilaw sa loob ng ballroom ay sabay-sabay na namatay. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid na sinundan ng bulungan ng mga taong nagtataka. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Rafael at ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang nalalaglag sa sahig sa gitna ng kadiliman. Pagkatapos ng ilang segundo, ang malaking digital screen sa likod ni Rafael ay dahan-dahang umilaw. Ngunit hindi ang mga larawan ng kanilang pre-wedding shoot ang lumabas. Isang video ang nagsimulang mag-play. Isang video na kuha mula sa isang nakatagong kamera sa opisina ni Doña Salvacion. Ang boses na lumabas sa mga dambuhalang speakers ay malinaw, malamig, at hindi mapagkakaila. Pirmahan mo ito, Wilhelmina. Kapalit nito, ang lahat ng kasalanan ni Rafael tungkol sa mga maling transaksyon ay mapupunta sa iyo. Ang boses ni Doña Salvacion ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Tila isang sumpa na bumabalik sa nagmula rito. Ang mukha ni Rafael sa entablado ay naging kasing puti ng papel habang ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang nanginginig na katawan. Ang katahimikang namayani sa loob ng ballroom ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang tanging liwanag na nagmumula sa dambuhalang screen ay tumatama sa mukha ni Rafael na ngayon ay kakikitaan ng huli at pinakamatinding yugto ng takot. Ang boses ni Doña Salvacion sa video, ang boses na puno ng pagmamanipula at pananakot kay Willa, ay tila isang multo na naglalakad sa gitna ng mga bisita. Hinahawakan ang bawat isa sa kanila at ibinubulong ang katotohanang matagal nang itinago. Anong ibig sabihin nito? Ang bulong ng isang matandang general sa unahan. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Ito ba ang pamilyang sinasabi nating dangal ng Cavite? Nabalik lamang ang liwanag nang dahan-dahang bumukas ang mga pinto sa likurang bahagi ng ballroom. Ngunit hindi ito ang muling pagsisimula ng party. Ang mga spotlight ng hotel na tila may sariling isip ay sabay-sabay na tumutok sa isang figurang naglalakad sa gitna ng aisle. Si Willa,
Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan at mukhang talunan. Nakasuot siya ng isang maayos na itim na tuksido na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang babaeng hindi na muling magpapaapi. Sa bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra, ang tunog ng kanyang sapatos ay tila isang martsa ng paparating na hustisya. Sa kanyang likuran, naglalakad ang mga tauhan ng kanyang ama. Mga retiradong sundalo na nakasuot ng kanilang mga barong, tila isang hukbo ng mga aninong muling nabuhay. Willa, ang tanging lumabas sa mga labi ni Rafael. Ang mikropono sa kanyang kamay ay nanginig, na lumikha ng isang matinis at hindi magandang tunog sa mga speaker. Huminto si Willa sa tapat ng entablado. Tumingala siya at tinitigan ang lalaking minahal niya sa loob ng 5 taon. Sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang sakit. Wala na ang pag-ibig, wala na rin ang puot. Tanging ang malalim na awa para sa isang lalaking walang sariling paninindigan. Ang akala ninyo ay tapos na ang lahat. Nang palayasin ninyo ako, hindi ba? Ang boses ni Willa ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom nang hindi nangangailangan ng mikropono. Ito ay malakas, malinaw, at puno ng awtoridad. Akala ninyo ay sapat na ang utang na loob para manahimik ako habang dinudungisan ninyo ang pangalan ng tatay ko. Pero nakalimutan ninyo ang isang bagay. Ang mga Almonte ay hindi marunong sumuko sa gitna ng labanan. Mabilis na humakbang si Isabela sa harap ni Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Guardia, bakit ninyo pinapasok ang kriminal na ito? Tawagan ninyo ang pulis. Willa, wala kang karapatang manggulo rito. Buntis ako at ang ginagawa mo ay pagtatangka sa buhay ng anak ni Rafael. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Willa. Lumingon siya kay Leona na ngayon ay naglalakad palapit dala ang isang makapal na folder. Inabot ni Leona ang mga dokumento kay Willa. Ang baby mo, Isabela? Ang tanong ni Willa, ang kanyang tono ay puno ng sarkasmo. Gusto mo bang basahin ko sa harap ng mga bisita mo ang medical report mula sa St. Jude Hospital? Ang ulat na nagsasabing 2 taon ka nang hindi maaring magkaanak dahil sa isang operasyon sa ibang bansa. O gusto mo bang ilabas ko ang mga larawan mo kasama ang iyong tunay na karelasyon? Ang accountant na kasabwat ninyo sa paglilinis ng pera ng mga Velasco. Ang mukha ni Isabela ay naging kasing puti ng kanyang bestida. Napahawak siya sa kanyang tiyan, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang naniniwala sa kanyang acting. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga marites na kanina ay humahanga sa kanya. Ngayon ay panay na ang bulungan ng pangungutya. And you, Rafael, baling ni Willa sa kanyang dating kasintahan. Lahat ng transaksyong pinirmahan mo gamit ang pangalan ko. Lahat ng perang kinuha mo sa pondo ng fiesta para pambayad sa utang mo sa sugal at para sa mga luho ni Isabela. Lahat iyon ay nakadokumento na. Hindi ako ang magnanakaw, Rafael. Ikaw ang nagnakaw sa pangarap ng mga taong nagtiwala sa pamilya ninyo. Naramdaman ni Willa ang bigat ng broses ng kanyang ina na suot ni Isabela. Lumapit siya ng hindi nagmamadali. Sa isang mabilis at matapang na kilos, hinawakan ni Willa ang kamay ni Isabela at dahan-dahang tinanggal ang gintong brosas mula sa pagkakaipit nito sa damit ng babae. Halos mapunit ang tela, ngunit hindi ito pinansin ni Willa. Ito ay hindi para sa iyo. Bulong ni Willa kay Isabela. Sapat na para marinig nito. Ang alahas na ito ay para sa mga taong may dangal.
At ikaw, wala ka niyon. Bumaling si Willa sa mga bisita. Itinaas niya ang brosas. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa kasal. Ito ay tungkol sa katotohanan. Lahat ng nakita ninyo sa screen ay simula pa lamang. Ang lahat ng ebidensya ng korupsyon sa pamilya Velasco ay kasalukuyan ng isinusumite sa National Bureau of Investigation. Sa sandaling iyon, ang pinto ng ballroom ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, mga lalaking nakauniporme ng NBI ang pumasok. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang hatol na hindi na mababago. Lieutenant Rafael Velasco at Miss Isabela Florencio, kailangan ninyong sumama sa amin para sa investigasyon ng money laundering at fraud. Ang bawat salita ng opisyal ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng ballroom. Nagsimulang magkagulo. Si Rafael ay nagtangkang magtago sa likod ni Doña Salvacion, habang si Isabela ay nagsimulang maghisterikal, sumisigaw ng mga mura, habang pilit na pinoprotektahan ang kanyang mga diamante. Ngunit ang pansin ng lahat ay nakuha ng isang malakas na sigaw mula sa dulo ng ballroom. Hindi ito maaari. Wala kayong karapatan. Si Doña Salvacion ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot habang nakatingin kay Willa. Ngunit bago pa man siya makahakbang palapit, isang tao ang humarang sa kanya. Si Leona. Tinitigan ni Leona ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit may matibay na paninindigan. Tapos na ang paghahari mo, Mama. At ako ang magsisilbing saksi laban sa iyo. Anak kita, Leona. Huwag mong gawin ito sa sarili mong ina. Ang boses ni Doña Salvacion ay hindi na ang boses ng isang reyna. Ito ay naging isang desperadong pakiusap, puno ng huwad na luha at panginginig. Humakbang ang matanda palapit kay Leona. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit sa pagmamanipula ngayon ay nakaabot. Tila humihingi ng tawad. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakita pa rin ni Willa ang matalim na kislap ng isang ahas na naghihintay ng pagkakataong manuklaw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leona. Hindi siya umatras. Tiningnan niya ang babaeng nagluwal sa kanya, ngunit itinapon siya sa dilim sa loob ng 2 dekada. Anak, ngayon mo lang naalala ang salitang iyan, Mama. Noong ibinigay ko sa iyo ang mga ebidensya ni Willa, ang tanging sinabi mo ay, umalis ka na, baka may makakita sa atin. Itinuring mo akong basura, isang mantsa sa iyong malinis na pangalan. At ngayon na gumuhuna ang iyong kaharian, tatawagin mo akong anak. Bumaling si Leona sa mga opisyal ng NBI at sa mga bisitang nakatulala. Inilabas niya ang isang recorder mula sa kanyang bulsa. Dito nakatago ang lahat. Ang pag-amin ni Doña Salvacion tungkol sa pagpatay sa reputasyon ni Daita Almonte, ang paglilinis ng pera at ang mga banta sa buhay ni Wilhelmina. Bilang isang abogado at bilang saksi, handa akong tumindig sa korte para tapusin ang kasamaang ito. Ang ballroom na dati ay puno ng marangyang tugtugan ngayon, ay puno ng bulungan ng pangungutya. Si Aling Nena na kanina ay nakikisawsaw sa yaman ng mga Velasco. Ngayon ay siya pangunang sumigaw ng, "Hayop kayo, mapagpanggap. Kawawang Willa, ginawa ninyong biktima." Ang bilis ng pagbaligtad ng mundo ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng mga Velasco. Naramdaman ni Willa ang bigat ng katahimikan sa kanyang paligid. Habang pinapanood niyang pinuputol ng mga pulis
Ang yabang ni na Rafael at Isabela sa pamamagitan ng mga posas, lumapit siya kay Doña Salvacion. Walang galit sa mukha ni Willa. Tanging ang isang malalim na kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Tapos na ang laro, Doña Salvacion. Mahinang wika ni Willa. Sapat na para marinig lamang ng matanda. Sabi ninyo noon, ang utang na loob ay binabayaran ng buhay at dangal. Ngayong gabi, binabayaran ninyo ang utang ninyo sa katotohanan. At ang presyo na yun ay ang lahat ng bagay na pinahalagahan ninyo higit sa tao. Isang matinding sigaw ang kumawala sa mga labi ni Salvacion. Isang tunog ng isang hayop na nasugatan at wala nang malulusutan. Hindi ito ang huli, Wilhelmina. Babalik ako. Sisiguraduhin kong magsisisi ka. Ngunit ang kanyang mga banta ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Wala nang nakikinig. Wala nang natatakot. Habang hinihila si Salvacion palabas ng hotel, ang kanyang marangyang terno ay nasabit sa isang palamuting bulaklak. Dahilan upang mapunit ang laylayan nito. Ito ay isang simbolikong pagtatapos ng kanyang paghahari. Ang reyna ng Cavite ay kinakaladkad na ngayon sa putikan ng kanyang sariling mga kasalanan. Naiwan si Willa sa gitna ng ballroom. Ang mga bisita ay dahan-dahan na ring nagsisialis. Ang bawat isa ay tila nahihiya sa kanilang sariling pakikisawsaw sa kaplastikan ng mga Velasco. Lumapit si Mang Segundo at ang mga retiradong sundalo sa kanya. Sabay-sabay silang sumaludo, isang saludo para sa anak ng kanilang daita at isang saludo para sa isang babaeng nagwagi sa laban ng hindi gumamit ng baril, kundi ng dangal. Nabalik lamang ang diwa ni Willa nang marinig niya ang tunog ng ulan sa labas ng hotel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ulan ay hindi na malungkot. Ito ay tila isang paghuhugas sa lahat ng dumi at sakit ng nakaraan. Tumingin si Willa kay Leona na kasalukuyang kinakausap ng mga abogado. Nagkatinginan ang dalawa. Isang simpleng tango ang namayani sa pagitan nila. Isang pangako na kahit na pareho silang wasak mula sa pamilyang Velasco, magkasama silang bubuo ng bagong simula. Ngunit bago tuluyang lisanin ni Willa ang ballroom, isang bata ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang maliit na papel. Ang sulat sa loob ay maikli, ngunit sapat na para pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa tapos ang lahat ng lihim ng pamilya Almonte. Pumunta ka sa lumang kwartel bukas. Ang katahimikan sa loob ng kulungan ay may ibang uri ng bigat. Isang bigat na hindi galing sa galit, kundi sa kawalan ng saysay. Habang nakaupo si Willa sa harap ng makapal na salamin, pinagmamasdan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Si Rafael, na dati ay laging maayos at mabango ang uniforme. Ngayon ay nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Willa, please, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Mama. Alam mo namang mahal kita, di ba? Pwede ba tayong magsimula muli kapag nakalabas ako rito? Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay puno ng desperasyon. Isang tono na dati ay nagpapalambot sa puso ni Willa, ngunit ngayon ay wala ng epekto. Tumingin si Willa sa kanyang dating kasintahan ng may malalim na awa. Rafael, hindi mo kailangan ang tawad ko para magsimulang muli. Kailangan mo ang lakas para aminin sa sarili mo na ikaw ang pumili ng landas na ito. Hindi kita kinamumuhian, pero hindi na rin kita mahal. Ang Willang kilala mo
ay namatay na sa gabing pinalayas ninyo ako sa mansyon. Dahan-dahang ibinaba ni Willa ang telepono at tumayo. Hindi na siya lumingon habang naririnig niya ang mahinang pagtawag ni Rafael sa kanyang pangalan na unti-unting nalulunod sa ingay ng mga rehas na bakal. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng mainit na silahis ng araw ng Cavite. Ang hanging humahalik sa kanyang pisngi ay may dalang amoy ng dagat at kalayaan. Tinungo ni Willa ang lumang kwartel, ang lugar na binanggit sa misteryosong sulat. Doon, sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng nara na itinanim pa ng kanyang ama, naghihintay si Leona at isang matandang general na may dalang isang kahon na yari sa pelos. Ang lihim na sinasabi sa sulat, Willa, ay hindi tungkol sa kasalanan. Panimula ng general habang binubuksan ang kahon. Ito ay tungkol sa katapatan. Ang iyong ama ay hindi lamang sumalo sa kasalanan ng iba. Siya ay bumuo ng isang lihim na pondo para sa mga pamilya ng mga sundalong pinabayaan ng sistema. Ang mga Velasco ang nagnanakaw, habang ang tatay mo ang nagtatago ng pondo para sa kinabukasan ng mga anak ng kanyang unit. At ngayong gabi, ang hukbong sandatahan ay pormal nang ibinabalik ang lahat ng parangal at dangal ng iyong ama. Naramdaman ni Willa ang pag-akyat ng isang mainit na damdamin sa kanyang lalamunan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi luha ng sakit, kundi luha ng ganap na paghilom. Hinawakan niya ang medalya ng kanyang ama. Naramdaman ang lamig ng metal na tila ba isang huling yakap mula sa kabilang buhay. Salamat, Papa, bulong niya sa hangin. Naitayo ko na ang ating dangal. Lumapit si Leona at hinawakan ang kanyang balikat. Willa, nabili na natin pabalik ang lupain ng mga Almonte, pero ang mansyon ng mga Velasco. Ano ang plano mo rito? Tumingin si Willa sa malayo, kung saan tanaw ang malaking mansyon na naging saksi sa kanyang 5 taong pagdurusa. Gawin nating paaralan at silungan para sa mga kababaihan, Leona. Ayaw ko nang may ibang babaeng makaramdam na wala silang boses at walang matatakbuhan kapag gumuho ang mundo nila. Ang bawat silid na dating puno ng kasinungalingan, punuin natin ng mga pangarap at bagong pag-asa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglakad ang 2 babae palayo sa lumang kwartel. Ang bawat hakbang nila sa tuyong damo ay may dalang katiyakan. Wala na ang mga anino ng kahapon. Wala na ang mga kadena ng utang na loob. Sa harap nila ay ang isang malawak na bukas, handang sulatan ng bagong kwento ng tagumpay. Huminto si Willa sa tapat ng puntod ng kanyang ama bago tuluyang umuwi. Inilagay niya ang gintong brosas ng kanyang ina sa ibabaw ng lapida. Isang huling sulyap sa nakaraan at isang matapang na hakbang patungo sa kinabukasan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi na pilit. Ito ay isang ngiti ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan, ang kanyang sarili. 2 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga dahon na tinangay ng hanging amihan patungo sa isang bagong dalampasigan. Sa lugar kung saan dati ay nakatayo ang mansyon ng mga Velasco. Isang gusaling dati ay puno ng malamig na pader at masasaklap na alaala. Ngayon ay matatagpuan ang Almonte Center for Women and Children. Ang bakuran na dati ay tahimik at nakakasakal ay puno na ngayon ng tunog ng mga batang naglalaro at mga boses ng mga kababaihang nag-aaral ng bagong kabuhayan. Ang bawat sulok ng lupain ay tila humihinga na ng malaya.
Malayo sa bigat ng mga lihim at kasinungalingan, nakatayo si Willa sa beranda. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na hardin. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at takot magsalita. Ang kanyang tindig ay may dalang tatag at ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Suot niya ang isang simpleng puting bestida at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang maliit na locket na naglalaman ng larawan ng kanyang ama at ina. Willa, handa na ang lahat para sa graduation ceremony ng unang batch ng ating mga iskolar bukas. Ang boses ni Leona ay naging kasing pamilyar na ng hangin para kay Willa. Lumapit ang abogado na ngayon ay isa ng tanyag na tagapagtanggol ng mga naaapi. Hindi na mababakas sa mukha ni Leona ang pait ng kanyang nakaraan. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging higit pa sa magkapatid. Sila ay naging katuwang sa pagbuo ng mga pangarap mula sa mga piraso ng kanilang sariling pagkawasak. Salamat, Leona. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Sagot ni Willa habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice sa kaibigan. May balita ba mula sa labas? Tumango ng dahan-dahan si Leona. Natanggap ko ang ulat kaninang umaga. Si Rafael ay mananatili pa sa loob ng mahabang panahon dahil sa mga bagong ebidensya ng korupsyon. Si Isabela naman ay tuluyan ng iniwan ng kanyang mga kasabwat at nabubuhay na ngayon sa hirap sa malayo. At si Doña Salvacion, balita ko, ay hindi na siya kinakausap ng kahit sino sa loob ng piitan. Ang kanyang pride ang naging sarili niyang rehas. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Walang halong galit o tuwa sa balitang iyon. Tanging isang malalim na pagtanggap sa batas ng karma. Para kay Willa, ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala, kundi ang kakayahang bumangon at mabuhay ng may dangal sa kabila ng lahat. Napatawad mo na ba sila, Willa? Mahinang tanong ni Leona habang nakatingin din sa paglubog ng araw. Huminga ng malalim si Willa. Ang tunog ng kanyang paghinga ay payapa, tila isang panalangin. Napatawad ko na ang aking sarili sa pagpili na manatili ng matagal sa dilim. At dahil doon, wala nang puwang ang puot sa puso ko para sa kanila. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa dati. Ito ay nangangahulugang malaya na ako mula sa kanila. Doon, sa gitna ng katahimikan ng dapit hapon. Nahanap ni Willa ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang paghilom ay hindi isang mabilis na proseso. Ito ay isang mahaba at madalas ay masakit na paglalakbay. Ngunit sa dulo nito, ang matatagpuan mo ay hindi ang dating ikaw, kundi ang isang mas matapang at mas buong bersyon ng iyong pagkatao. Ang aral na nais niyang iwanan sa mundo ay simple. Ang dangal ay hindi nanggagaling sa apelyidong dala mo, sa perang nasa bangko mo, o sa mga taong kinatatakutan ka. Ang tunay na dangal ay matatagpuan sa bawat pagkakataon na pinipili mong tumayo para sa katotohanan. Sa bawat sakripisyo na ginagawa mo nang walang hinihintay na kapalit. At sa lakas ng loob na magmahal muli matapos kang durugin ng tadhana. Tumingala si Willa sa langit, kung saan nagsisilabasan na ang mga unang bituin. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ama. Tila bumubulong sa hangin na ipinagmamalaki siya nito. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanyang tagumpay. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng gusali, lumingon ng huli sa hardin, at isinara ang pinto ng may ngiti.
Wala nang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Si Wilhelmina Almonte ay hindi na isang biktima ng kwento ng iba. Siya na ang may akda ng sarili niyang tadhana. At doon, ang awit ng kanyang kalayaan ay patuloy na aaling-aungaw sa puso ng bawat babaeng natututong lumaban at maghilom.